Brothers and sisters, help me welcome our guest speaker, who is a national best-selling author, inspirational speaker, brand endorser, TV host, and an actor in GMA 7. Let us welcome Kapuso star, Michael Angelo. Maraming salamat, Brother Arnel, for those kind words that I have provided you. Magandang umaga po, mga kapuso. Pag hindi kayo sumagot, siguradong kapamilya kayo, ha? Pero ngayong araw na to, walang kapuso, walang kapamilya, walang kapatid, kapanalig. Tayo pong lahat ay iisa sa mata ng Diyos. Napakalakas po pala ng ilaw dito sa stage, parang sinusundo na ako ng Panginoon, ano? Huwag po kayong pupunta sa liwanag, pabalik na yan sa Panginoon, ha? Nakakatuwa po yung iba sa inyo, nung nilapitan ako, sabi niya, ay, maliit ka lang pala sa personal. Sa TV, mukha kang matangkad, ha? Yung isa naman sabi, naku, akala ko may edad na yung speaker, parang kapapanganak lang pala, no? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Michael Angelo, mula po sa GMA 7. Kung nanonood po kayo ng Pepito Manaloto, Michael Angelo, the sitcom. Tuwing linggo may show po ako sa GMA News TV. Kasama ko po si Dr. Willie Ong. Mamaya po yan, alas 3:30. Napapanood nyo po ako sa YouTube. Nakikita nyo po ang mga pagmumukha ko sa Chooks to Go. Dahil ako po ang endorser at Potato Corner. Pati sa mga booths, madami po akong endorsements kasi gipit na gipit po ako talaga. Ano po? Pero sabi nyo, bakit naman artista itong speaker natin? Una po, wala pong pakialaman. Ano po? Inimbita po ako ng ating chairman, si Brother Bong. Napanood daw po niya ako kasi nung nag-anniversary yung kanyang spiritual director na si Father Rani Heraldino. Si Father Rani po ay kaklase ko po sa seminaryo. Nagpari po kasi ako dati, 2 taon na lang po, pari na po ako. Hindi po ako natuloy magpari kasi naisip ko napakahirap magpari pag may itsura ka. Ano po ano? Ang tawag doon, kababaang loob, ha? Nararamdaman nyo ba, napaka-humble ng speaker nyo? Sabi ko noon sa obispo ko, Bishop, ayoko na humagpare. Sabi niya, naku, sayang ka. Kung ganyang kadaldalang pare ko, malaki-laking koleksyon na makukuha natin. Sabi ko yun nga, Bishop, mahirap ang buhay ng pare. Imagine niyo ang alay sa pare, puro papaya. Pwede po ba tigil-tigilan nyo ng pag-aalay sa pare ng papaya? May barkada po kung pare, kakakain ng papaya, nasa ICU po ngayon, nagtatai po siya. At tigil-tigilan nyo na rin po ang pag-aalay ng dilata kasi hindi naman po nasunugan yung pare. May barkada nga po kung pare, sa sobrang dami ng dilata, yung nanay niya may pure gold na po, ano? By the way po, yung mga jokes ko pang matatalino lang, ha. So, kung di po kayo natatawa, bobo po kayo, ha. O, kita nyo si brother, pinilit na lang tumawa, no? Alam niyo ho ba kung bakit ko yung pinapatawa? Tanungin niyo ako bakit. Sapagkat ang mga tunay na lingkod ng Panginoon dapat masasayahin. Minsan natatawa ko sa mga community na gaya nyo, nagtataka kayo, hindi kayo dumadami. Paano kayong hindi dadami? Yung mga itsura nyo, nakasimangot kayo. Yung mga itsura nyo, naglilingkod kayo, parang ang sama-sama ng loob nyo. Alam nyo, lagi ko pong sinasabi, kahapon no, kausap ko po si Bishop Ambo David. Kita nyo, pati mga obispo, naloloko ko na po. Kasi iniimbitahan po ako magbigay ng recollection sa mga pare. Nung nakaraan po kasi, nagbibigay ako ng recollection sa kasi kahit nag-artista po si brother, nagbibigay pa rin po ako ng Advent recollection, Lenten recollection. Alam nyo naman po, pag may season ng simbahan, lahat ng mga Katoliko mababait. Walang nag-aaway na Mother Butler at Apostolada. Walang nag-aaway na CWL at Daughters of Mary Immaculate. Payapa ang mga Knights of Columbus at mga lay minister. Lahat ng Katoliko mababait pag may season. Tanungin niyo ako bakit? Kasi ang mga Katoliko parang prutas, seasonal. Bumabait tayo pag may espesyal na okasyon. Pero mga kapatid, ang panawagan ng kabanalan ay araw-araw. At malalaman nyo na pag kayo ay papunta na sa kabanalan, pag may kaligayahan ng inyong puso. Nakakalungkot yung iba, kagigising lang, nakasimangot kayo. Alam nyo po, lagi ko sinasabi sa TV at saka sa mga ganitong live audience, pag kayo po nagigising sa umaga, huwag kayong sisimangot. Bakit? Dalawa lang. Una, huwag ko kayong sisimangot dahil hindi naman utang na loob ng Diyos na ginising ka. Utang na loob mo yun sa Kanya, tama?
At tandaan nyo po, wala kayong karapatang sumimangot, lalo na kung hindi naman kayo kagandahan at kagwapuhan. Tulong nyo na lang sa sarili nyo yan. Kasi imagine nyo, pangit na kayo, masama pa ugali nyo, nakasimangot pa kayo, magpatokhang na kayo, ha? At siguraduhin nyo, lumabang kayo. Alam nyo po, maiksi lang po ang buhay, tama? Si Brother Michael, 37 na ho ako. Mukha lang akong fetus, pero 37 na ako. Nung nag-37 na ho ako, natakot na ako. Kasi sabi ng Bible, the life of man is 70. 80 for those who are strong. Kaya pag nasa ganyang edad kayo, ang biro ko, behave na kayo. Kasi ang tawag po dyan, pre-departure. Ano po? Isang pirma na lang ng bulati yan, ha? Pero may iba ang hahaba ng buhay, umaabot ng 80, 90, 100. Pag kayo lumagpas yan, dalawa lang yan. It's either sobrang bait nyo na napakalakas nyo sa Panginoon o talaga namang certified na demonyo kayo na kahit si Satanas ayaw pa kayong kunin, ha? Pero maiksi lang po ang buhay. Tandaan niyo po mga kapatid, ang buhay wala yan sa edad. May mga sanggol na sumakay sa Malaysian Airlines. Hindi na nakababa. Bakit? Bumagsak yung eroplano. Kaya ako takot na takot ako pag nagtutok ako sa abroad o kaya na pinagsoshow ako ng GMA sa abroad. Dahil lagi po ako nabibiktima na matatagtag na eroplano. Yung isa itago natin sa pangalang Cebu Pacific, no? Kaya pala Cebu Pacific, sa Cebu ka papunta, sa Pacific ka ibababa. Mas okay na yung kaysa naman Asian Spirit, Asian kang sasakay, Spirit kang bababa. Mas okay na rin yung kaysa naman Zest Air, pagbagsak nun, Zesto ka, no? Pero nagbibiro lang ako, lakat ng eroplano, safe na ang rule, pag oras mo na, kahit anong katok mo sa kahoy, kahit anong kagat mo sa puno ng akasya, pag oras mo nang mawawala ka. Sabi ko nga po doon sa libro na sinulat ko, bumili naman kayo ng libro ko mamaya, ha? Sabi ko nga po doon sa libro na sinulat ko, yung mga Pilipino, humaba lang ang buhay. Lahat ng pamahiing ginawa natin. Pag may batang sanggol, nilalagyan ng pula sa ulo para hindi mausog. Hindi. Para malaman mo kung anong klaseng siopaw yan. Asado ba o bola-bola. Pag ikaw ay babae at may nunal ka sa ilalim ng mata, huwag mong tutuluan ng luha mo yan. Mamamatay ang mister mo. Kaya pag may nunal ka sa kaliwa, iiyak ka puro pakanan. Diyos ko, ang hirap naman yan. Nung pumasok ang Chinese New Year, lakat ng pong sui meron tayo. May narinig pa ako, sabi, Chinese pong sui. Sa pagpapatayo ng bahay, bawal magtayo ng second floor pag walang first floor. Siyempre naman, anong itsura ng bahay mo niya? Nakalutang ang hagdanan mo. May isa pa sabi, pag ikaw nagpagawa ng bahay, ang front door bawal, katapat ay back door. Siyempre, ang pangit naman ng bahay mo, kapapasok mo, lalabas ka agad, no? Ilayo mo naman yung pinto na makaikot ka, ha? Dati nga ako, nagpunta ho ako ng Europa. Nag-audience po ako sa Santo Papa. Naku, nasakyan ko, mahal na eroplano. Nung namukaan pa ako ng mga stewardess, uy, may artista, in-upgrade pa ako sa business class. Pero ang tagtag ng eroplano, kala ko mamamatay na kami. Doon ko lang na-realize na yung tagtag sa economy at business class, isa lang. Dahil isang eroplano lang kami bumabagsak. Diyos ko, takot na takot ako. Akala ko mamamatay na kami. Nung una, wala akong katabi. Pagtingin ko, may katabi na ako. Yung kaluluwa ko, humiwalay na sa katawang ko. Tapos, yung kaharap kong matanda, sa sobrang takot niya, lahat ng santo tinawag niya na. Seminarista po ako dati, kabisado ko po lahat ng mga pangalan ng santo. May mga narinig akong pangalan na ngayon ko lang narinig. Siguro yung matanda, sa sobrang takot niya, gumawa na ng sarili niyang santo. Inunahan na si Pope Francis. Ako naman, sa sobrang takot ko, nag-hallucinate na ako kung ano-ano na naririnig ko. Para sabi na stewardess, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong Lipad 5J12349. Kasalukuyan po nagkakaproblemang eroplano para po sa mga mayayaman, ang inyong life vest ay nasa ilalim ng inyong mga upuan. Para naman po sa mga mahihirap, sumunod po kayo sa akin, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, magdadasal ka na lang. Dahil wala kang pera. Nakikinig po ba kayo? Mamaya po bababa ako kasi medyo pag nasa stage para po ako Santo Niño, di ba? Pag tumabi ako dito, Tito James, wala na, pamangkin na ako ng Panginoon, ha? Alam niyo kung ba't ko po kayo pinapatawa? Tanungin niyo ako bakit? Dahil ang kabanalan ay may kaakibat na kaligayahan. Nakakalungkot. Mangangaral ka sa salita ng Diyos, ikaw mismo, buwisit ka. Mangangaral ka ng kapayapaan, ikaw mismo, palaaway ka. Mangangaral ka ng awa, ikaw mismo, wala kang awa sa kapwa mo. Ano yan?
Nung nagbigay nga ako ng talk sa mga pare, mga obispo, mga madre, nakakalungkot ka ako. Iba yung sinasabi ng buhay natin sa sinasabi ng salita natin. Nakakalungkot, sabi ko, may mga preachers kang maririnig. Akala mo ka husay-husay mag-quote sa Bible. Pero yung puso punong-puno ng puot. Nung minsan na imbitahan po ako magsalita sa isang mayaman na parokya dito sa Makati, hindi ko na ho sasabihin kung ano. Ang dami yung mayayaman. Paano ko nakita? Diyos ko, mga donya, ang tataas ng buhok. Wala ako nakita sa to, kundi puro anit. Ha? Talaga? Dahil sa sobrang taas ng mga buhok. Alam nyo kung nasabi ko sa kanila? Tanungin nyo po ko, Sabi ko, kahit mag-donate kayo ng milyon-milyon sa parokya, kahit magmisa kayo minuminuto na ubusin nyo lahat ng ostya, kahit magnobina kayo oras-oras at magrosaryo, kung gutom naman ang katulong nyo at walang pahinga ang driver nyo, mapupunta pa rin kayo sa impyerno. Alam nyo na sinabi ko yon, hindi na ho ako nakabalik dun. Nagalit pati yung parish priest sa akin. Bakit? Kasi maraming ganyang Katoliko. Pag okay, Katoliko ako. Pero pag binabastos na tayo ng pamahalaan, ay teka muna, binoto ko yan eh. Alam nyo si Michelangelo, komedyante ho ako. Si Tito James, kaibigan ko po ito, parang tatay-tatayan ko. Nung nalaman ko nandito ka Tito James, natuwa ako, at least may isa ng siguradong papalakpak sa akin, ha? Kasi nung nasa Unilab yan, naloko ko na rin ng Unilab, ha? Lagi ako nasa kumpanya niya. Alam niya ni Tito James, ako po komedyante, pero may rule ho ako. Ang rule ko ito. Tanungin niyo ko sasampalin kita ng katotohanan pero hindi kita hahalikan ng kasinungalingan. Alam niyo po kung bakit? Tanungin niyo ako bakit? Kasi pag napunta ho kayo sa impyerno, damay ako. Dahil ako ang huling narinig niyo. Ngayon ang tanong, paano ba maging mensahero ng Panginoon sa kasalukuyang panahon? Sa Pilipinas, ang hirap maging Katoliko ngayon. Nakakalungkot, may ilang mga government officials, binabastos ang simbahan. Tama bang bastusin ang simbahan? Tama bang bastusin ang mga obispo? My dear friends, I don't want to offend your political perspective. But if ever I offend you, let me tell you this, I don't care. Kaya nung in-interview po ako ng mga media, yung mga media magagaling yan para makakuha na sabi, si Michelangelo, interview natin. Artista to, pero dating seminarista. Anong masasabi mo? Binabastos kayo minsan ng pamahalaan. Yung mga kaibigan mo, mga parit, mga obispo, pati ang Catholic Church, pinagtatawanan. Sabi ko, ito isang sagot lang. Walang follow-up question. Ito po ang sagot ko. Huwag nyo na pong awayin ang Catholic Church. 2,000 taon na po nakatayo yan. Lahat ng umaway dyan, patay na rin. Si Hitler, sinabi niya pababagsakin niya ang inang simbahan. Nasa na si Hitler? Patay na. Si Stalin ng Russia, sinabi niya pababagsakin niya ang inang simbahan. Nasa na? Wala na. Kahit pumunta kayo sa Russia, ni isang rebulto ni Stalin wala. Si Napoleon Bonaparte, di ba kausap niya yung Santo Papa, yung kwentong sikat na yon? Sabi niya ni Napoleon, I will destroy the church. Sabi ni ng Santo Papa, huwag ka na magsayang ng oras, sinubukan na namin, ayaw. You know why? Ask me why. Because the church does not belong to the popes. The church does not belong to the bishops. The church does not belong to the priests and to the lay people. The church only belongs to Christ. And because it belongs to Christ, Christ will defend the church. Sabi nyo, nako, dilawan to. Dilawan agad. Pwede bang hindi ako dilawan, doon lang ako sa tamang galawan? Gusto niyo ng kwento? Hindi po ako galit sa pamahalaan. In fact, ang pamilya ko po ay nasa pamahalaan. Ang mga lubrin po ay congressman sa Batangas. Alam niyo ba nung lumabas ako ng seminaryo, ang isang trabaho ko po nung lumabas ako, speechwriter po ako ng 8 senador, 30 congressman, 5 gobernador, hanggang ngayon. Kaya alam na alam ko po ang galawang pamahalaan. Huwag niyo sasabihin na, hindi, galit lang to sa pamahalaan. Hindi. Ako malinaw sa akin that my loyalty only belongs to God and to the Constitution of this Republic.
Now, sabi nyo, ang tapang naman nito. Ay, ganun po dapat. Kayo po, mga leaders. Marami kasi mga leader, nagtatago sa balat ng tupa. Pero sa loob, ulupong. Sa loob, wolf. Malalaman mo kung tunay ang pinunong sinusundan mo pag nakitaan mo siya una sa lahat ng katotohanan na marunong siyang rumispeto sa buhay. Nakakalungkot po kasi, sabi ko nga kay Bishop Ambo kahapon, we need to employ different way of evangelization. Sa palagay niyo po ba, kung magkukot tayo na magkukot ng Biblia, maraming kabataan ang pupunta dito? Ngayon, kailangan pag nag-quote tayo ng Biblia, may kasabay na kantahan. May kasabay na talunan. Pati yung tala dance, minsan kailangan na nating gawin. Mapapunta mo lang yung mga lintik na mga kabataan na yan. And sometimes, my dear friends, you have to be creative in the way you evangelize. Kita nyo si Brother Michael, bakit marami nag-iimbita sa akin at marami ako nabobolang community? Kasi whenever I preach, I use comedy. Why? Because my audience are Filipinos who love comedy. Sa palagay nyo ba si Kristo hindi tumawa nung panahon niya? Maraming pagkakataon na natawa rin si Kristo. Hindi lang nailagay sa Ebanghelyo dahil hahaba. Example, naalala nyo yung nakasakay sila sa bangka. Ang lakas ng bagyo. Nagsusukahan na yung mga apostol. Hilong-hilo sila dahil ang galaw ng bangka. Sukahan na sila Pedro, naghahagulgulan. Naghalo na yung uhog, yung luka, yung suka. Ang nakalimutan nila, natutulog si Kristo. Nagising si Kristo. Alam nyo kung paano? Malamang natalsikan ng ng suka. Nagulat siya, ang init Hindi na lang nilagay sa Ebanghelyo, masyadong mahaba. At nagising si Kristo sa suka. Ang pangit di ba? Nung nagising si Kristo, malamang natawa yun. Oh, ba't yung itsura mo? Sabi ni Pedro, Lord, ang lakas ng bagyo, ano bang tinatanong mo? Hilong-hilo na kami. Malamang natawa si Kristo dun. Sabi, ito naman itong mga to, nakalimutan nila, nandito ako. Sabi ni Kristo, sandali Stop! Yun ang totoong anak ng Diyos, Nakakatakot sa panahong to, daming anak ng Diyos, Napahinto niya yung lindol, yung coronavirus, nandito ba? Sabi ni Kristo, stop. Then everything was calm. And then he looked at the apostles. Yung damit ko, puro lugaw. Nung sinabi ni Kristo na every single hair that you have is counted, I'm sure he was making fun nung kausap niya. Malamang kalbo. And Christ has His way of talking to people. He used stories. He used parables. And I believe that the best evangelization is not just to quote the Bible. Of course, it's important because the message is there. But what we need to do is to keep on telling our stories. Sa palagay nyo ba, lumaki ang grupo po ninyo? Sa biblical exegesis lang, na alam naman natin pag may ganon, lahat tulog. Paano lumaki ang CFC? Bukod sa salita ng Diyos, ito ay binalutan ng iba't ibang kwento ng mag-asawa. Ang tingin ko sa lugar na ito ay hindi pagtitipon ng mga leaders, kundi pagbuo ng isang mas malaking kwento.
Yan ang nakalimutan na natin magkwento. Kasi may internet na. It pains me to see families not talking but not eating, they're texting. Ngayon ako nakakita ng dalawang magkaibigan, nagtatawanan, pero hindi nag-uusap, nagpo-forward na ng message. Yung parang mga tanga. Sabi ni isa, forward ka pa. Ha? Di ba pwede magkwentuhan tayo? Kaya alam niyo ho ba, iba na ang panahon. Dati, masaya na tayo, piso lang ang hawak natin. Tama po ba? Ang kaya lang bilhin ng piso natin, yung sikat na kending tira-tira. Naalala niyo yung tira-tira? Yung malagkit, nandito ka sa Shaw Boulevard, yung kamay mo nasa Laguna na putya, hindi pa putol. Sa sobrang lagkit nung kendi. Nakabalot sa maduming pambalot ng Ovaltine. Alam niyo naman, mas madumi, mas masarap, di ba? Para yung kinakainan kong lugawan sa Pasay, ang sarap, mga laman loob, bituka, katabi niya, punirarya, ang sarap. Isa lang ang may-ari ng lugawan at punirarya, mukhang magandang negosyo, umiikot lang. Pag wala ng bituka, kumakatok lang. O ay wala ng isaw, sisigaw sa punirarya, sandali, umiiyak pa yung nanay. Pauwiin muna natin. Sinong makakalimot na ang kaya lang bilhin ng piso natin ay yung sikat na chichiryang pompoms, Pritus Ring, Rimby at Kirey. Ang sikat na bubblegum nung panahon natin ay Bazooka, Texas, Judge at Juicy Fruit at Tarzan. Ang sikat na telebisyon nung inabutan ko yung Diikot. May sarahan parang tabernakulo, thank you Lord, para ka na sa chapel. Hindi ko makakalimutan, napansin ko, yung mga kabataan, mas matibay ang kalusugan pag nakapaglaro sa kalsada. Bakit? Dahil yung sapat na mikrobyong kailangan mong mahit-hit, nakuha mo lahat sa lansangan. Dati ang mga laro walang bayad, goma. Ititirintas mo, ilalagay mo sa leeg mo, ikaw ng anak ni Suma. Sinong makakalimot ng larong Chinese garter? Nung panahon natin, babae, lalaki, tumatalon dyan. Kahit sino, mas mataas pang tumalon yung lalaki sa babae. Pag tumalon ako nun, Tondo, baba ko, Quezon City na. 45 minutes, nasa Alapaap ako. Ngayon, pag lalaki ka, tumalong ka dyan, lolokohin ka, bakla, 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 bakla. Pwede bang silahis muna, wag agad bakla? Papunta rin ako doon, mga 2 years lang, bakla na rin ako, intay ka lang. Progressive yan ha? Developmental, ika nga. Sino makakalimot ng larong tagu-ampong? Hanap ka ng hanap, nakauwi na pala lahat ng kaibigan mo. Alam nyo, malalaman yung bata pa lang kayo, demonyo na kayo, yung nakipaglaro kayo ng tagu-ampong, tas umuwi ka. Hindi alam nung naghahanap na walang yaka, nakauwi ka na. Sinong makakalimot ng laro ng mga tanga? Alam nyo yung laro ng mga tanga? Yung shato. Yung shato, kasi para kang tanga, iyahagis mo, tas pupuntahan mo rin. Ang kapatid niyang golf, kaya alam niyo, huwag kayo magalit sa akin, hindi po ako nag-golf. Naimbitahan ako magsalita sa anniversary ng Wakwak Country Club. Binibiro ko yung mga golfers, hindi ako naglalaro ng golf kasi feeling ko yung laro ng golf, parang laro ng mga tanga. Kasi imagine mo, after paluin, pak, o lika, puntahan natin dun. Hala! Pinalo mo, tapos pupuntahan mo. Tapos nung nakita na, ay, ito na siya, paluin natin ulit. Pak! Ha? Ano bang problema mo? Sinong makakalimot ng tumbang preso? Ang puhunan mo, tsinelas at lata. Titirahin mo yung lata, pak! Tatamaan yung nanay mo, uwi. Di ba? At sino makakalimot sa pinakalibreng laro? Patintero. Basta't may guhit ang kalsada, thank you, Mayor. Pag wala, anong puhunan mo yung kinupit mong chok sa teacher mo? Pag wala talaga, uling, o kaya basag na paso, pag sobrang hit earth, alam niyo po yung hit earth, hampas lupa ang barkadahan, walang pera, tubig kanal. Masaya na tayo. Sana po nakikita niyo yung mga tawa niyo ngayon, kasi yan ang tawa na hindi kayang ibigay ng social media. You know what I'm doing? You know what I'm doing? I'm telling you stories, but I'm preaching to you. And it's so powerful.
Look at Jesus. Alam niya medyo tatanga-tanga yung crowd niya. 'Di ba? Alam ni Kristo eh. Kaya nung ginagamit niya, kwento. Sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay parang malaking banquet. Kasi alam niya, puro patay gutom tong kaharap niya. Mahilig kumain. See, binabagay ng Diyos ni Kristo sa kausap niya. Kaya alam niyo ngayon po, nag-iisip ako magbuo ng isang parang institute for preaching, wherein leaders like you could be taught how really to speak, to preach, and to tell stories. Mag-enroll kayo ha, if ever Kasi minsan sayang. Mag-aminan tayo. May pare ho ba dito? Wala? Ay, mas maganda ha. Makakapagkwento ako. Di ba kayo, namimili kayo ng paring sisimbahan? Pag nakita mo tong parin to, walang kakwenta-kwenta homily, markado na to. It's either lumipat ka ng simbahan o mag-iglesia ka na. Yun lang ang choice mo. Yan ang sinasabi ko sa mga kaklase kong pari na, ako naiintindihan ko, pag ang pari matanda na, naiintindihan ko. Because the priest is no longer the messenger, but the priest is now the message. Matanda na eh. His very life is now the testimony of the gospel. Pero kung batang pare, tapos lousy, mag-homily, ang ganda ng sasakyan, pero yung gamit sa misa, naglilimahid. Ang ganda-ganda ng relos, pero yung sutana, tumatayo na mag-isa sa dumi. Nung misa nagbigay po ako ng retreat sa mga parit obispo, sinabi ko yan, at tinapos ko po yung mga salita by these words, how dare you? Alam nyo kayo, medyo naiinis na rin ako. Tanggol ako ng tanggol sa mga pari. Tapos yung iba, hindi nagsisikap maging mabuting pari. Ang hirap kaya magtanggol. Feeling ko ilang tanggol na lang, matutukhang na ako eh. Kaya yung mga hawak kong mga politiko, pag alam nila, ako bigyan nyo nga ng security si Michelangelo. Mabait naman yan. Tayo po bilang mga leader, bilang mga laiko, tayo'y kaagapay ng simbahan. Parang kailan lang walang ganito. Nung Vatican I, lahat pari. Lahat minister. Pero nung nag-Vatican II, ito ang bunga. Lay empowerment. The call to holiness now is a call to all. At nakakatuwa, minsan mas matalino pa tayo mga laiko kaysa sa mga pari. Kasi masipag tayo mag-aral. Noong minsan, nagbigay ako ng talk sa mga pari, sabi niya, hindi naman kasi kami kasing daldal mo. Father, wala naman niya sa daldal eh. Kung ikaw babad ka sa panalangin, babad ka sa tao, imposibleng wala kang masabi. Kaya ako alam ko, pag ang pare, walang prepare na homily, ang unang gagawin niyang pagagalitan lahat ng late. Tapos, ang kasunod na nun, iikot na yung homily sa teleserye. Nakikinig po ba kayo? Bababa na po ako, okay lang po ba? Naniniwala po si Brother Michelangelo na tayo pong lahat ay may napakahalagang panawagan. Kaya ko kayo pinatatawa is hindi lang para patawanin kayo. Kung hindi maniwala ho kayo sa akin, pag nakita ng mga taong masayahin kayo, tatanungin nila, anong community mo? Pwede ba akong sumali dyan? Kasi gusto ko makuha yung ganyan eh, yung masaya. May ibang mga community leaders, ganito. Couples for Christ, bakit? Di wow. Pasensya na. We follow a God that is exciting. God is never boring. Imagine, you have a God that is so exciting that whenever He is bored, He can turn water into wine. Wow! Boring ba yun? Pero umatin lang ng party, wala nang alak. Lumapit yung nanay, nak, wala nang alak. Naubos ng mga apostol mo, ang lalakas uminom. Hinala ko, ganun yun eh. Kaya napilitan si Kristong gawin eh. Di ba sabi ni Kristo noong una, what's in it for me? Sira, yung mga apostol mo uminom. Naubos. Ganun ba? We have an exciting God.
You know, I was listening to one of the motivational talks of Steve Harvey. Alam niyo si Steve Harvey. Alam niyo, magaganda rin yung mga talks niya. Sabi niya, may lumapit daw sa kanya, sabi niya, you know, Steve, this is my prayer to God, that He helped me get out of debt in 7 years. Sabi ni Steve Harvey, what? Are you listening to what you're saying to me now? You're asking God to remove you from debt in 7 years? Are you insulting God when you know that He created everything in 6 days? And then you expect Him to get you out of debt in 7 years? My God, He can do that in 6 days. Don't insult God. Ang buhay po natin, malalaman nyo pagkatotoong buhay na. Nakikinig po ba kayo? Pag ang buhay na ay hindi na para sa inyo, kundi para na sa Diyos at sa Kanyang bayan. Kanina pinakikinggan ko isang sharer, naawa ako sa buhay niya, no? Muntik mabugbog sa Uber, muntik ma-hold up. Ganyan-ganyan ang buhay ni Apostol Pablo. Alam niyo ba kaya naging patron yan ng mga seafarers? Lahat ng sakyan niya na bangka, laging shipwreck. Basta sasakay siya, toyo, bababa siya, basa. Laging nakukulong. Ito ang buhay natin. Kaya ako po naging malinaw sa akin, kahit hindi po ako naging pari, alam kong may dahilan ng Diyos kaya niya ako ginawang madaldal. Kaya 3 bagay lang po ang gusto kong iwan sa inyo. Okay lang po ba 3 lang? Usually po 10 ito, pero pag ganitong edad, 3 lang ho ang natatandaan. Biro lang po Huwag ko kayong magagalit pag tinatawag kayong matanda, kasi yung salitang matanda, nanggaling sa salitang ugat na tanda. Paalala. Marker. Ngayon, pagka nagkakaedad ka, grow old gracefully para kami mga kabataan ma-excite mapunta sa lugar mo. Minsan pa nakita ko matanda, parang gusto ko na mamatay na maaga. Bino mo, wala nang ipin, nakasimangot pa. Ang cranky-cranky. Minsan, kung sino pa yung matatanda sa community, yung pa yung pakitid ng pakitid yung utak. Kaya nauna ako sa iyo dito Hindi naman ganun yun. Tayo pong lahat, bilang mga leaders, lalo po kayo. Kayo po yung mga leaders. Ang laki po ng responsibilidad na nakaatang sa inyong balikat. 3 bagay po ang sinubukan ni Brother Michael na isabuhay upang wag kong makalimutan ang panawagan sa akin ng Diyos. Una, holiness entails humility. Be humble. Community is not about numbers. Look at the community, the first community in the Acts of the Apostles. They were small. And they take care of one another. Aanin nyo naman yung milyon-milyon kayo, tapos kayo naman away kayo ng away. Aanin nyo naman yung libo-libo kayo, pero kayo kanya-kanya ng siraan. Mapalitan mo lang yung council. Aanin mo yung andami nyo sa parokya, pero gumagawa kayo ng paraan para ipikit yung pare. Sabi ko nga sa mga tao, nagbigay ako ng Diocesan Lenten Recollection sa Antipolo kasi ang obispo ng Antipolo, si Bishop Francis, rektor ko sa seminaryo, naabutan ko. Sabi ko, pag kayo galit sa pare, wag na kayo nagrarally, nakakahiya. Nakikita tayo ng mga iglesia. Pag hindi nyo gusto yung pare, regaluhan nyo lang ng chicharon, lechon, leche plan, bibigay din yan. Unti-untiin nyo lang, at least yung krimen, swabe, di ba? Marami. Walang kababaang loob. Aanin mo naman yung naging leader ka, pero pagka binabanggit yung pangalan mo, lahat ng tao, they cringe to death.
Aanin mo yung leader ka, pero pag nakita ka ng mga tao, talagang nagnunubi na sila kay Padre Pio, mamatay ka lang. Bakit? Kasi walang kababaang loob. Be humble. Si Brother Michael po, noong naging artista po ako, kailanman hindi ko inisip na sikat ako. Kasi nung una, wala po nakakakilala sa akin. Imagine nyo, nabola ko lang si Tito James. Kung di pa ako pinasok sa Unilab niya, malamang nga. Wala akong makain. Tinatandaan ko lagi kung saan ako nagsimula eh. Alam niyo ba, sa public speaker, nagsimula ako, hindi ganito kadami ang crowd. Ang nakikinig lang sa akin, 10 matatandang Legion of Mary. Yung 5, Tito James, tulog pa. Yung 5, palingon-lingon pa, puro bingi pa pala yung nakuha ko. Ang trabaho ko po talaga, trainer ho ako for HR. HR practitioner ho ako eh. So I give human development training sa mga kumpanya na parang lahat ng dumadaan sa akin, hindi pa nagde-develop as human. So, kung medyo ugali kang hayop, mukha kang hayop, daan ka sa akin, ha? Bibigyan kita ng inspiring na talk. Imagine niyo nung 19 years old ako, 20, inaalok ko na yung mga training modules ko. Pero dahil hindi ako kilala, ang kinakain ko araw-araw, rejections after rejections. Imagine niyo, pag abot ko sa HR nung resume ko, hindi pa ako nakakalabas ng pinto, naririnig ko, pinag-uusapan na ako dahil, di ba may mga opisina, matataas yung divider. Akala nila nakalabas na ako. Nandoon pa ako sa divider. Sabi ba naman ng HR, may gusto daw mag-training, Michelangelo, kilala nyo ba to? Sumagot yung isang bruhang HR, ay kilala ko yan, yung Ninja Turtle. Yung painter sa Roma, imagine yung pinagtatawanan ako. Every day in the beginning of my career as a public speaker, I was eating rejections after rejections. But because I'm a very positive person, for me, rejections are preparations. Ngayon, pag tinitingnan ko yung mga invitation, natatawa ako. Nakalimutan ata nitong kumpanyang ito na sila yung nagtatawa sa akin nun. Buti na lang mabait ako. Paano kung pumunta ako doon, ganito bungad ko? Well. Ngayong sikat na ako, pinagkakaguluhan nyo na ako. Pero hindi Alam mo kung saan ka nagsimula. Kayo po bilang leader, you don't impose. You witness. You don't give test. You give testimony. Be humble. Lahat po hiram Wala naman tayong maaangkin. Nung bago po ako sa television, feeling ko hindi pa ako kilala nung unang taong ko sa GMA. Kasi pagka pumupunta ako sa mall, yung mga tao ganito itsura. Ay, si ano ka diba? Sino ka nga? Kita nyo kung gaano ka walang ya, diba? Ako pa yung tinanong, ako yung sasagot. Si Michelangelo, ay oo, napapanood kita. Nung pangalawang taon ko na sa GMA, madami na akong show. Mukhang kilala na ako. Pagpasok ko ng Mega Mall, nagkagulo yung mga tao. Ay, artista to. Picture. After magpa-picture, thank you po, Katonying. Anong Katonying? Kasi pag nakasalamin ako, kamukha ko si Anthony Taberna. Pero ngayon, nung tumagal na ako sa GMA, kasi alam nyo po, pag Holy Week, malamang napanood nyo po ako nung Holy Week kasi pagka Holy Week, lumilipat ako sa Channel 7. Imposibleng hindi nyo ako mapanood sa Holy Week dahil ako lang ho ang palabas pag panahon na yan. Drama, nagdadrama ako from comedy, drama yung mapapanood nyo. Ngayon, yung mga tao, pag nakikita ko, si Michelangelo, napanood ko to sa YouTube. Napapanood ko to sa TV. Pero alam nyo ko, hindi ko po iniisip na sikat ako. Tanungin nyo ako bakit. Kasi alam ko po darating ang panahon, lalaos din ako. Kaya wag kayong hahawak sa tagumpay. Our mission is not to be successful, but to be faithful. That is our mission. That is our call. Kaya nga nung tinext ako ni Father Rani, magaling din si Chairman Board, si Chairman Bong na pinadaan ng invitation sa kaklase kong pari. Kasi pag kaklase ko nag-imbita, hindi na invitation yan information.
Ini-inform ka lang na may talk ka. Nung tiningnan ko, ay linggo. Sabi ko sa sarili ko, eto ang buhay ko. Kahit linggo, kailangan bulahin ko kayo. Kahit linggo, kailangan mangaral ako. Ibig ba sabihin dahil capable ako? Dahil karapat-dapat ako? Hindi. Pag kayo po nagsalita sa harap, tas naramdaman yung karapat-dapat na kayo, may problema ho kayo. Alam nyo, may time, nung Advent Recollection, sa dami ho ng tinanggap kong invitation, may isa pong araw, nagkamali ako. Natanggap ko yung isang 6 p.m. na talk sa Trinoma Mall. Tas may tinanggap pa pala akong isang simbahan, alas 7 sa Marikina. Paano naman yun? 6 to 7 yung talk sa Trinoma. Magbabilocate ako doon sa Marikina. So anong nangyari? Nag-angkas ako. Mula Trinoma, nag-aangkas naman ho ako. Pero yung time na yon, 4 ho yung talk ko eh. Umaga, pumunta ako ng La Union. La Union. Ang biyahe doon, 4 na oras. Balikan, 8 oras. Ang talk ko, 45 minutes. Kung di ko lang mahal yung obispo doon at yung simbahan, wala na eh. Dating daan na ako. Sa pagod. Pagkatapos ko ng La Union, tumakbo pa ako ng Diocese of Parañaque. Nagbigay ako ng recollection sa magugulong lay ministers. Pagkatapos nun, tawid ako ng Trinoma, tapos pang-4 yung Marikina, talagang pagod na po ako. So nag-angkas ako, para at least late man ako dumating, makakarating ako sa mas mabilis. Naku, grabe. Mula Trinoma hanggang Marikina nung inangkas ko, pagbaba ko, akala mo ginahasa ako ng kalabaw. Talagang hilong-hilo ako. Tas kung kailan ka namang hilong-hilo, sabay sabi ng driver, pwede magpa-picture. Tapos ang nakakatuwa, pagdating ko, akala ko nag-uwian na yung mga tao, pero 1,000 crowd they were waiting for me. Sabi nung sa pare, Father, paano po nyo nagawa? Una, nagpalabas lang muna kami ng 15 minutes na video ni Cardinal, hanggang naging 30 minutes, hanggang naging 40 minutes, hanggang naging 1 hour. Akala nga nila Metro Manila Film Festival na. Sa sobrang tagal mo, si Cardinal nalipat na sa Vatican. Tapos tuwan-tuwa ako. Pagdating ko yung mga tao, talaga nakatingin sa akin at ito ang bungad ko, mga kapatid. Tandaan niyo po na ang panahon ng Adbyento ay pag-iintay. Sabi ko, sinadya ko po talaga. Sabi ng matanda, hindi rin. Tumbatan to, oh. Pero alam nyo, in the middle of the talk, nag-breakdown po ako, naiyak ako. Kasi parang, naramdaman ko na, alam kong mas may karapat-dapat dito sa posisyon ko eh. Pero bakit ako yung binigyan ng Diyos ng pagkakataon na, alam nyo ba mahirap magpatawa ng matatanda? Pero kayo tawa kayo ng tawa, o no? Kasi pag may edad na, di ba? Marami na ako narinig na speaker. Hindi basta tatawa yan. Yung matatanda doon sa parokya, tawan-tawa ako kasi may isang matanda doon, talagang yung pustiso niya, akyat panaog, oh. Para lang wag niyang malulon, tinukod yung dila. But in the middle of the talk, I cried because I felt so unworthy. Hindi ko lang masabi, kung alam nyo lang ang mga kahinaan ko, baka hindi na kayo makinig. Pero alam nyo, kaya ako naiyak, I felt God's embrace. As if God was telling me, Michael, it's all right. I do not call the able, but rather I enable those I call. Hindi tumatawag ang Diyos ng karapat-dapat, bagkus ginagawang karapat-dapat ng Diyos ang kanyang mga tinatawag. Kaya kayo nandito sa awa ng Diyos. Kita nyo ganitong mga itsura, leader. Yung iba mukhang budol-budol. Yung iba mukhang riding in tandem. Yung iba mukhang kriminal.
pero ganyan tumawag ang Diyos. Hindi mo maiintindihan. Lord, bakit ako? Akala niyo ho ba kayo ang pinakamababait sa grupo niyo? Alam ng Diyos nung tinawag niya kayo, batikan chismosa kayo. Alam ng Diyos nung tinawag niya tayo, mahina tayo. Alam ng Diyos nung tinawag niya tayo, magkakamali tayo. Alam ng Diyos nung tinawag niya tayo na magkakamali tayo. Pero sabi ng Diyos, kahit ano pang sabihin mo, sabi niya, picture, picture. Yung ba ho sinabi ng Diyos, picture, picture? Alam nyo, ang mga Katoliko mahilig sa picture taking. Kasi nakalagay yan sa Bible, where 2 or 3 are gathered, there is picture taking. Ano po? Basta't may 2 o 3 nagkakatipon, bukod sa nandiyan ng Panginoon, may magpapapicture dyan. Anong sabi ng Panginoon? Ano man ang gamitin mong dahilan para wag sumunod sa akin, tatawagin pa rin kita sa ngalan ng aking pag-ibig sa iyo. Kaya anong sabi? Nung isang mabait nating politiko, tayo daw mga Katoliko, hipokrito. Totoo naman. Alam niyo kung bakit? Because we are a work in progress. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Mga kaibigan, mga kapatid, be humble. That is a mark of true holiness. Minsan sa community, magkakaroon po yan ng away, di pagkakaunawaan. Alam niyo, nung bata-bata po ako, mahilig ako sa away. Yung masarap kasi yung aalis ka na ikaw ang tama. Diba? Pero alam niyo, nung ganito na edad ko, na-realize ko, it is better to be loving than to be correct. Kasi aanin mo yung naging tama ka, pero napahiya naman yung kausap mo. Eh di mali ka na rin. Minsan, the best gift we can give one another is patience and understanding. Na talagang minsan kailangan natin tanggapin yung katotohanan na minsan, may mga kausap tayo na talagang ang kinaing almusal, tanghalian at tapunan ay katangahan. Alam nyo yan na na-realize ko po, napakahirap makipag-usap pagkausap nyo tanga. Hindi dahil masama sila, tanga lang. Trip nila maging tanga ng 1 buwan. Pero mabait naman yan. Kaya ako sabi ko sa sarili ko, I would rather be loving. Be humble. Kaya ako po, kahit nag-artista ako, hindi ko binago yung buhay ko. Sumasakay pa rin ako ng jeep, tricycle, MRT, practical traffic. Hindi makapaniwala yung iba na nag-MRT ka. Numisan, dumating po ako sa taping, ang dungis ko. Sabi ng direktor, ba't ang dungis mo? Nag-MRT ako. Oh, hindi ka ba nainis, siksikan? Hindi, nag-enjoy nga ako Dahil dyan lang ako nakaranas na nasa labas pa lang ako ng tren, kumurap lang ako, nasa loob na ako. Hindi ko na malaya, nabit-bit na ako papasok. Nakalutang ang pa ako, nakapasok ako. At talaga namang siksikan. Paano ko na lamang siksikan yung kaharap ko? Ang pagitan na lang namin hininga. Halos maghalikan kami nung kaharap ko. Ang problema, lalaki yung kaharap ko. Hinga siya ng hinga. Sabi ko, kuya, baka pwedeng palitan. Pag chinek nyo po kasi yung katawan ko, hindi na ako original. Puro hangin yun na yung nasa katawan ko. Tapos namukhaan ako, sabi niya, teka, di ba artista ka? Opo. Bakit ka nag-MRT? Bakit nabili mo na ba to? Nag-away pa kami? Sabi niya, hindi ka ba naiinis, siksikan? Sabi ko, kuya, ang buhay wala sa sitwasyon, nasa disposisyon. Dahil masayahin tao ako, ang nakikita ko nakakatawa. Sabi, ano nakakatawa? Halos maghalikan na nga tayo, siksikan. Sabi ko, yun nga, tingnan mo si ate sa likod mo. Dito lang ako nakakita ng nahimatay na pero nakatayo pa rin. Ano? Kasi nung nahimatay yung babae, gumanon lang. At nung nagising sa kubaw, nakatayo pa rin. Sabi niya, anong nangyari? Nahimatay ka, pero nakatayo ka. Be humble. Number 2, okay lang mag-extend lang po kung kaunti.
Nag-enjoy naman po kayo, ano po ha? Bili naman kayo ng libro ko mamaya ha? Dahil pag hindi naubos ang libro ko dito, sisiraan ko kayo sa El Shaddai ha? But the second point is this, ask me what? Holiness entails gratitude. Pakiulit nga. Ang totoong leader, marunong magpasalamat. Kanina, naririnig ko yung mga nagsasalita. Yung kwento nila ay kwento ng pasasalamat. Salamat sa Diyos, iniligtas niya kami. Yan ang kulang sa mga tao kaya malulungkot. May nagtanong sa akin kahapon, Sir, bakit maraming taong malungkot? Tanungin niyo ako bakit? Kasi ito yung mga tao na walang ginawa kundi bilangin yung mga bagay na wala sila. Kaya malungkot. Gusto niyo ba maging masaya? Yung mga hindi sumagot, simula ngayon, lugmo kayo hanggang mamatay kayo, ha? Ulit, gusto niyo bang maging masaya? Gusto niyo bang maging matagumpay sa pananampalataya? Gusto niyo bang maging buhay na saksi ni Kristo? Huwag niyong bilangin yung wala. Bilangin niyo yung meron. Ang problema kasi sa'yo, reklamador ka. Alam niyo ba, pag nagbibigay po ako ng leadership training, I always tell people that good leaders can change paradigms. If you want to be happy, change your paradigm. The word paradigm came from the Greek term paradigma, which means pattern. Change your pattern of thinking. Huwag mong bilangin yung wala. Bilangin mo yung meron. Ang problema sa'yo, reklamador ka. Pag mainit, ang init. Pag malamig, ang lamig. Sana naging uod ka na lang. Yung uod, walang nararamdaman. Pag ang ulam isda, nagrereklamo ka. Isda na naman, hoy. Bago ka magreklamong isda na naman, ikaw ba naramdaman mo yung naramdaman mo isda nung pinrito siya? Magpalit kayo ng isda, ikaw ang iprito. At sabihin ng isda, tao na naman, Diyos ko, mapapatay mo yung galunggong na yan. May umiiyak sa akin, babae, sabi niya, brother, kababae kong tao, mukha kong lalaki, bakit? Wala po kong dibdib, kapatid. Kung babae ka at flat-chested ka, mapalad ka, sapagkat ang likod mo at dibdib mo ay iisa, di ba? Kahit umikot ang ulo mo, parang wala lang. At pag nagkasakit ka, hindi mo na kailangan ng x-ray, flashlight lang, kita na agad dahil sa sobrang payat mo. Sabi niyo siguro, Brother Michael, madaling maging masaya kung gaya mo, walang problema. Paano ako? Ang dami kong pinagdadaan ng problema. Nakikinig po ba kayo? Alam niyo po bang mahal kayo ng Diyos? Kapatid, kung alam mo mahal ka ng Diyos, kung may pinagdadaanan kang problema, dumaan ka lang, huwag kang tumambay. Bakit? Kasama natin ang Diyos. May kanta kami sa El Shaddai, sabi ng kanta, kasama natin ang Diyos, di ako matatakot, di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos, dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod, dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos, di ako mababalisa. Di ako malulumbahay, kasama natin ang Diyos. Tama yung sinabi ni brother. Kailan ba pinabayaan ng Diyos ang kanyang lingkod? Hindi niya tayo pinabayaan. Alam niyo ba, habang tumatawa tayo, bawat segundo may namamatay sa buong mundo. Pero ba't kayo buhay pa? Mga 2:00 kayo na po. Wait lang ha. Tapusin lang natin itong teaching. Di ba? Ang bait ng Diyos. Maaring marami sa inyo, dati may medical condition, ibinangon ng Diyos. May iba sa inyo nasa bingit na ng kamatayan, pero prinotekta ka ng Diyos. Oy, bakit ka nakasimangot? Bakit ka hindi ngumingiti? Yung humihingalan tayo eh. Salamat na sa Diyos. Alam nyo, nung namatay si Kobe Bryant, na-discover ko ng isang pinakamagandang biyaya na nakakalimutan natin, yung makarating ka dun sa pupuntahan mo. Diba? Si Kobe Bryant, sumakay ng helicopter, hindi nakarating. Tayo minsan, pag nakarating, traffic. Visit. Pero
Pero ngayon, tinuro sa atin ng kamatayan ni Black Mamba. Yung makauwi ka ng maayos. Blessing na yun. Be grateful. Why won't you be grateful if God showed you gratitude? The Holy Mass is about gratitude. Kaya ang tawag sa kanya ay Eucharistia. From the Greek term Eucharistia, which means thanksgiving. At anong sabi, di ba? Nung kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa iyo. Ang buhay ni Kristo ay umikot sa pasasalamat sa Ama. Tayo hindi. Ang buhay umiikot sa problema. Naku, problema yan. Naku, issue yan. Wag. Be grateful. And last but not the least, holiness entails vision. Pakisabi nga, vision. Sabi ni Cardinal Rosales when he was still the Archbishop of Manila, a leader who leads without vision commits great treason. Ulit. A leader who leads without vision commits great treason. Ang pinunong naglilingkod ng walang pananaw kung saan dadalhin ang kanyang pamayanan ay nagtataksil sa kanyang pamayanan. And how can you lead vision without focus? The focus of Couples for Christ is Christ. Kaya hindi naman sinabing couples for couples. Sinabi, couples for Christ. Pag lumalayo na kayo kay Kristo, baguhin nyo na rin yung pangalan ng grupo nyo. Ang tunay na bida ay hindi ang couples. Ang bida ay si Kristo. Pag naramdaman nyo na ang bida ay kayo na, may problema na. Pag satok na ito ang natandaan nyo ako, may problema na. Ang bida sa araw na ito ay si Kristo, na siyang tumawag sa ating lahat upang siya'y mahalin at paglingkuran. Siya ang bida. Ang focus ay kay Kristo. Minsan kasi, pag gumagawa ang community ng event, ang focus hindi na si Kristo, yung elder na. Nakalimutan na ang focus si Kristo. My dear friends, are you listening? Focus is the key. Ang kulang sa mga Pilipino, focus. Alam niyo ba mga Pilipino kahit hindi nagdodroga, addict? Tingnan niyo po yung katabi niyo. O di ba hindi siya mukhang nagdodroga, mukhang nagtutulak ng droga, no? Kung baka matukang po kayo. Ano ibig sabihin nun? Ang mga Pilipino, wala sa hulog minsan eh. Tanungin niyo ako paano? Saan kayo nakakita ng mga tao na pag may baha, lumalangoy? Sa Pilipinas, nagbaha sa Japan, Australia, lakat nag-iiyakan. Dito pag may baha, lakat naglalanguyan. Dito ka lang nakakita ng mga tao na pag may naumpog at nadulas, pinagtatawanan pa natin. Pag may naumpog, lalapitan mo, masakit. Halika, yumpog kita na maramdaman mo, buwisit ka. Nung minsan magsasalita ako sa isang kumpanya, naglalakad ako papunta doon kasi ang pangit naman kung gumagapang ako, di ang dumi-dumi ko noon. So naglalakad ako, may nadaanan na akong imburnal. Ang lalim nung kanal, may nalaglag doon sa kanal. Yung kawawang nalaglag hanggang dito yung tubig, malunod-lunod yung nalaglag. Lahat na nakakita sa nalaglag, nagtawanan. Ako lang ang hindi tumawa dahil ako yung nalaglag. Dito ka lang makakakita ng mga tao na hindi na kailangan itanong, tinatanong pa. Di ba pag sumasakay ka ng jeep o bus, may sumisigaw, barker, o kubaw, alis na, kubaw, alis na. May lalapit, Manong Kubaw? Hindi, tugigaraw, sama ka? Back and forth tayo hanggang mamatay tayong dalawa, buwisit ka. Ito, alam niyo ba si brother, pagka may oras pa ako, nagtuturo ako, professor ho ako ng philosophy at theology sa De La Salle, Manila Doctors College, St. Paul. Mga estudyante ko, Lasal na to ha.
Get 1 whole sheet of paper, may exam. May magtataas pa rin ng kamay. Sir, 1 whole? Oo, 1 whole Manila paper. Back to back ang exam mo, buwisit ka. Times yung Roman fontaine. Di ba mag-aminan tayo sa mga teachings na ganito? Namimili kayo ng speaker. Pag hindi nyo gusto yung speaker, labas kayo ng labas. Ihi kayo ng ihi. Daig nyo pa may balisaw-saw at tanggap ng labada. Di ba? Pag kayo nagsisimba, namimili kayo ng paring sisimbahan. Pag hindi nyo gusto yung pare, hindi ka naman nakikinig sa misa, paikot-ikot ang ulo mo, lahat napapansin mo, walang electric fan. Basag ang salamin. May gagamba. Ang pangit ng pare. Lahat na lang napansin nyo. Parang kapitbahay namin hindi makapagtapos-tapos magrosaryo. Kasi pag nagrosaryo, lahat napapansin niya. Sabi niya sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Aba Ginoong Maria, pakisara nga ang pintuan. Aba Ginoong Maria, anak ang bintana nakabukas umuulan. Aba Ginoong Maria, anak ang plancha nakasaksak. Aba Ginoong Maria, ayan ang timba, nadulas ang lola mo. Kaya sabi niya magrosaryo, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng pinto. Ang Panginoong Diyos ay sumasa bintana. Bukod kang pinagpala sa babaeng plancha, pinagpala ka naman yung anak na timba. Ayan, kung ano-ano na nasabi dahil wala sa... Parang nung Holy Week, may nakasabay ako matanda, nagdadasal na Stations of the Cross, hindi niya namalayan sa sobrang labo ng mata niya, baliktad yung nadasal niya. Imbis na 1 to 14, baliktad, 14 pababa. Kaya sinita ko, sabi ko, Nay, mawalang galang na, mali po yung dinadasal niyo. Sabi niya, bakit mali? Baliktad po. Sabi niya, ha? Baliktad ba? Kaya naman pala kanina pa ako nagtataka, imbis na pahina ng pahina ang Panginoon, palakas siya ng palakas, no? Dahil baliktad, nakapako si Kristo nung una, mamaya bumaba, kumain pa. Dahil ang unang istasyon, Last Supper. Dahil wala sa... baka mamaya tawa lang kayo ng tawa. Nung tinanong, anong naintindi mo sa teaching? Basta nakakatawa siya. Humility, gratitude, vision. These are the keys to holiness. But to sum it all, the call to holiness is a call to happy living of Christian life. Please don't forget to smile. Naka-face mask. Normal naman yan kasi may virus. Pero you see, nawawala yung smile pagka naka-face mask ka. Pero pwede rin sa mata. Because the eyes can never lie. You know, the real smile is not here. The real smile is in the eyes. Sana po, when you go back to your respective communities, chapters, core groups, the first thing you will preach to them is the joy of the gospel. That there is joy in the gospel of the Lord. And I promise you this, CFC will go stronger, better, and more meaningful. Kung lahat ng leaders ganito, tumatawa, ngumingiti, ang sarap sumama sa grupo na yan. Ang sarap sumama para maglingkod sa Diyos. At ito po, sinasabi ko po sa inyong libo-libong naririto, I'm just a text and call away. I'm willing to go to your chapters, to preach to your people. Even you send me abroad. Alam niyo ba, nagpupunta ako ng Hong Kong, Singapore, Dubai, just to inspire people with happy talks. At tuwang-tuwa yung mga OFW. Sabi nila, kahit papaano na ibsan yung takot namin. Because of the joy that you bring us. My dear friends, kung merong puhunan ang bawat CFC, kung merong maipagmamalaki ang inyong community sa bayan, hindi lang dahil magagaling kayo, hindi lang dahil kayo ay mahuhusay na preachers, mahuhusay na witnesses, ngunit higit sa lahat, dahil kayo ay mabubuting tao.
kung meron dapat maging malinaw sa ating lahat ngayon, pagbali-baliktarin man ng mundo, we are good people. Lagay ang kanang kamay sa dibdib, sabihin nyo nga, mabuting tao ako. O di ba kahit kayo hindi kayo naniniwala eh, di ba? Ulit, sabihin nyo, mabuting tao ako. Dahil galing ako sa mabuting Diyos. Tapikin ang katabi, sabihin mo, ikaw rin. Tandaan mo, mabuting tao ka, kahit hindi halata. Sabi mo sa kanya, kaya, huwag kang bibitaw sa kabutihan mo. Para yung sinabi nung nanay sa anak, anak, mag-SM tayo. Maraming tao sa SM sale ngayon. Humawa ka lang sa palda ko kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw. Baka mawala ka, sabi ng bata, opo, hindi ako bibitaw. Siguraduhin mo, maliit ka, baka mawala ka. Huwag kang bibitaw sa palda ko kahit anong mangyari. Sabi ng bata, opo, hindi ako bibitaw kahit anong mangyari. After 30 minutes, may announcement sa SM, tananan, nananawagan kami sa magulang ng batang nawawala na may hawak na palda. Ayun. Kaya pala nagtataka yung nanay, malamig na, nakapanty na lang pala siya. Dahil anong bilin sa bata? Wag! 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 Wag po kayong bibitaw sa Panginoon. Wag po kayong bibitaw sa Couples for Christ. Pero ito ang maganda. Tanungin niyo ko ano. Kahit bumitaw tayo sa Diyos, kailanman ay hindi bibitaw ang Diyos sa atin. Bago po matapos si Brother Michael, I would like to invite you to sing with me this song. This song of offering. This song of love. May we never forget that as leaders, what we're offering the Lord is something that is important. Life. Dapat nasa bahay na po kayo, nagpapahinga, nag-aalaga ng apo, kasama ang pamilya, but you took time to be here. And I'm sure the Lord is saying to you, anak, thank you. Thank you for being with me today. And this will be our commitment to the Lord. That every single moment of our lives, we offer it to Him. And this is my prayer, brothers and sisters. In the name of the mighty name of Jesus, whatever your heart's desires are, in His name, may it be given unto you. May it be healing. May it be financial abundance. May it be workplace abundance. May it be family problems. In the name of Jesus, sagutin niya lahat. Because of your offering. When the Lord called you in His place, He called you by your name. Alam niyo po, pag ako nalulungkot, yun ang tinatandaan ko. Pag ako may problema, isa lang ang tinatandaan ko. God called me by my name. He knew me. Imagine the feeling of Zacchaeus when Jesus saw him. Jesus called his name. Zacchaeus, come down. Mahirap maging leader. Maraming pagsubok. Pero isa lang ang paalala ng Diyos. I will always be with you. And so this is our prayer to the Lord. All that I am, all that I have, I lay them down. I lay them down before you.
Bago po matapos si Brother Michael, may isa po akong paboritong kanta na kinakanta ko po ito to remind myself that I am here not for myself, but for Christ. Sabi ng kanta, andito tayo sapagkat lahat tayo ay tinatawag ng Diyos. Ito'y awitin ng pag-aalay ng ating sarili. Ibibigay natin, Panginoon, kunin mo ang aming buhay. Kunin mo ang aming pagkatao. Minsan pag kinakanta natin to sa offertory, parang wala na lang eh. Normal. But when you listen very carefully to this song, Kunin Mo, O Diyos, this is an act of offering. And I invite you to sing this song with me so that we will be reminded of this important mission. Kunin Mo, O Diyos. Together. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalagayan, ang aking kalooban, isip at gulit ako, lahat ng hawak ko ng loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko. Tatalikdan ko. Tatalikdan ko. Brothers and sisters, this is a great day. This is the day that the Lord has made. He has called us, even we are unworthy. And this is beautiful. Di ba tayo paggalit? Paggalit tayo sa tao, pag may nagawang mali ang tao sa atin, hindi natin gustong banggitin ang kanyang pangalan. Pero ang Diyos, sa gitna ng ating paulit-ulit na kahinaan at kasalanan, araw-araw pa rin niya tayong tinatawag sa ating pangalan. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti niya sa ating pamayanan sa Couples for Christ. Kaya sa pagtatapos po ng ating teaching, ibigay natin sa Diyos ang ating mga alalahanin. My dear brothers and sisters, don't stress out yourself. Ask me why. Because this is not your work. This is God's work. And don't forget that God is a sovereign God. He knows what He is doing. Imagine, He called you. He knows what He is doing. And this is what is God telling us
as we end this teaching, be still and know that I am God. Akong bahala sa pamayanang ako ang nagtatag. Ako ang bahala sa iyo dahil ako ang tumawag sa iyo. Ngayon, ang inaatake ni Satanas ay pamilya. Ang inaatake ni Satanas ay ang tahanan ng pundasyon ng pamayanan at simbahan. Ngunit sa tulong ng biyaya ng Diyos at ng pagsisikap ng Couples for Christ community, lahat ng ito'y ating mapagtatagumpayan sapagkat walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos at pag-ibig. Lahat ay posible. I pray for all of you that in the mighty name of Jesus, may Jesus grant the desires of your heart. May He strengthen you with the Spirit He has given His apostles. The Spirit that made them bold and courageous. The Spirit that taught them to speak in languages that people will understand. The gifts that the Lord has given His apostles, I claim in the mighty name of Jesus that He empowers you with His strength, with His power, that through the power of the mighty name of Jesus, kung paanong sa pamamagitan lang ng pagdaan ng anino ng mga apostol sa mga may sakit, sila ay ipinangon ng Diyos. Ang kanilang pagkatao ay binigyan ng tanda, himala at pagpapala ng Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, ipinagdarasal ko po ngayon na bigyan niya kayo ng mga kaloob, ng mga biyayang inyong kailangan upang kayo po ay maging mabunga at magtagumpay para sa Kanya. Lahat ng ito ay inihiling natin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesucristong tumawag sa ating lahat. And everybody say, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming pong salamat mga kapatid.